mo lang muna doon. Dali mo doon, ha? Uy, bag ko nga dyan. Mag-i-start na. Sino pa nakaupo sa upan ko? Bag ko nga. Hindi pa merienda naman aga. Naalala ko yung seminar. Nag-seminar tayo. Sige ko, bag ko. Maganda. Hoy, wala nang nagsasalita, Aaron. Ang yung bag ko. Parang may maisusulat naman ako, Anes. Galing naman magsulat. Acting na acting naman ako, Anes. Galing naman magsulat dyan. Dapat madaming-madami, ah. Magandang araw ba itong anim? Magandang araw po, Ma'am Sandy. Ayan. Bago natin simulan ang ating araw ay tayo ay mananalangin. Muna, okay? Namin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay inyong pinagkitong muli para talakayin ang panibagong paksa ngayong araw. Ngayon lamang po ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Para sa araw na ito, ay meron akong inihandang isang awitin. Kaya manatili po na kayong nakatayo. Ang pangalan ng ating awitin ngayon ay Lipunan ay Pagyamanin. Pakiulit nga. Lipunan ay pagyamanin. Salamat. Ang kantang ito ay ganito. Masdan natin ang kapaligiran, buksan ang isip at isipin. Masdan natin ang kapaligiran, buksan ang isip at kaibigan. Ikaw, ako at tayong lahat, bahagi ng komunidad. Bawat isa'y may tungkulin, mabubuting at hikain. Kapit bisik sa gawain, lipunan ay pagyamanin. Nakuha ba ang kanta? Okay, sabay-sabay natin itong gagawin. Liwanag ba? Okay. Bibilang ako ng 3. 1, 2, 3. Masdan natin ang kapaligiran, buksan ang isip at kaibigan. Ikaw at ako at tayong lahat, bahagi ng komunidad. Bawat isa'y may tungkulin, mabubuting at hikain. Kapit-bisik sa gawain, lipunan ay pagyamanin. Ayan, palakpakan nyo ang aking mga ngayon. O, pangunit bago yan, pulutin nyo muna ang mga kalat sa inyong ilalim. Ayan. Bago yan, maaari ko bang malaman kung mayroong mga lumiban sa ating klase? Unahin natin sa Hanay 1. Si Hazel po ang mag-iwan. Salamat. Sa Hanay 2. Dapat lumiban sa Hanay namin. Salamat. Sa Hanay 3. Sa Reform. At sa Hanay 4. Wala po Ayan. Ngayon, mayroon akong inihandang isang gawain. Ang gawain na ito ay babasahin nyo lamang ang pangyayari at inyong tutukuyin kung ito ay nangyari noong panahon ng Amerikano at kung ito naman ay nangyari noong panahon ng Espanyol. Kapag panahon ng Amerikano, isisigaw nyo lamang ang aha. Kapag naman nangyari ito ng panahon ng Espanyol, ay isisigaw nyo ang naa. Maliwanag ba? Oo. Ayan, simulan na natin. Ano yung gagawin? Babasahin muna ang pangyayari. Maliwanag ba? Ulit. Pagtakda sa batas ay di
magaling na palakpak. Paano ba kami magagaling na palakpak? Ganito lamang po yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami magagaling. Okay? Gawin nga natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami magaling. Ngayon, nais kong malaman kung talagang naiintindihan nyo ang ating aralin kahapon. Para sa ating aralin kahapon, maaari mo bang sabihin kung ano ang ating tinalakay kahapon? Sige nga. Kylie. Anak, pakisabi nga kung ano yung tinalakay natin kahapon. Mayroon bang gustong tumulong kay Kylie? Ano yung tinalakay natin kahapon? Sige Kylie, pwede ka nang mamuto. Ano yung tinalakay natin kahapon? Aralin. Wala ba nakakaalala? Kung wala ay ipapaalala ko. Ang tinalakay natin noong nakaraan ay ang labanan sa kabataan. Ngayon, tayo ay aking igugrupo sa tatlo. Iwan niyo ba? Ito ay ang pangkat 1, 2 hanggang 3. Okay. Para sa pagluto, maaari mo ba itong basahin? Bea. Suriin ang bawat makayan, idikit ang bilog kung tama ang pakayan, at kalisakat naman sila. Ayan. Para sa ating pangkat-una, ang sasagot dito ay si Kylie, si Amira, si Aaron, si Salia, at saka si Ashley. Maaari na kayong pumunta dito sa si Ashley na babae. Punta na kayo dito sa hanay. Para naman sa pangkat-2, si Bea, si Matthew, pangkat-2, si Bea, si Matthew, si Jean, si Martin, at saka si Maria. Mani na kayo dito sa kabila. Para naman sa pangkat-3, Gabriel, Jacob, Johan, at saka si Faith. Meron pa isa, si Faith. Ay, manay na naman. Ito yung inyong didikit. Okay, maaari na kayo magsimula. At para naman sa mga hindi napilit na magsagot dito sa harap, ay bibigyan kayo ng isang gawain.
Ating susurin kung tama ang inyong mga naging sagot. Para sa pangkatwan, tama ba ang unang bilang? Tama ang pangkatwa. Ikalawa, tama ba? Opo. Ikatlo? Opo. Pangapat? Opo. At ang panglima? Opo. Para naman sa pangkatlo. Ikalawa? Opo. Ikatlo, tama? Opo. Pangapat? Opo. Panglima? Opo. At ang pangkatri, tama ba ang unang bilang? Opo. Ang pangalawa? Ang pangatlo? Ang pang-apat? Mali. Mali ba ang pang-apat? Tama po. Tama. At panglima ay mali. Nagawa nyo ang ating pangkatang gawain. Ngunit, ang pangkatlo ang nauna sa ating gawain. Kaya bibigyan natin sila ng nagawa nyo na palangka. Paano ba ang nagawa nyo na palangka? Ganito lamang po ang nagawa nyo na palangka. Gagawin nyo lamang to. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nagawa nyo. Okay? Gagawin nyo ang nagawa nyo clap. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, nagawa nyo. Yan. Ngayon, hahatiin ko kayo sa apat na pangkat. Meron ako dito mga pila. Ang una ay ang pangkat bataan, pangkat Pampanga, pangkat Tarlac, at ang pangkat Camp O'Donnell. Para sa gawain ito, maaari ko bang basahin ang ating panuntunan sa gawain? Sige nga, Juhaira. Pakibasa ang unang bilang. Anak, pakilakas niya. Salamat. Para naman sa ikalawa, basahin mo nga, Kylie. Pagkatapos ay sigaw ang pangalan ng aming pangkat ng sabay-sabay. Ayan. Naintindihan niyo ba ang panuntunan? Ayan. Para sa pangkat, bataan, maaari ba kayong bumilog dito? Nang mabilis. Para sa pangkat, dito, sa bandang to. Para sa bandang yun ang bataan. At ang bandang to naman ay ang pangkat Pampanga. At ang pangkat na to ay ang pangkat Tarlac. At dito naman, sa bahagi nito ang pangkat Camp O'Donnell. Magbigay kayo ng daan para sa Okay, narito ang gagawin ng bawat pangkat. Anak, pwede kong tumusog ang pangkat bataan doon sa banda nila para meron tayong spasyo dito. Tumusog. Ito ang pangkat. Para sa pangkat, Tarlac. At ang pangkat, bataan. Para sa gawain nito ay maaari na kayong magsimula at buuin ang puzzle. Mabilisan nito mga anak.
Pangkat Bataan! Okay, pangkat bataan, maaari na kayong umupo. Dahil ang inyong bandila. Pangkat Tarlac. Okay, pangkat Tarlac. Tapos na, maaari na kayong umupo. Dahil ang inyong Ingay, ano yan? Ayan, maaari na kayong umupo. Pangkat, pangkat. Okay, Camp O'Donnell, maaari na kayong umupo. Okay, bilisan mga anak. Pakinggan nga ang sarap. Ayan. Ayan, sa ginawa niyong pangkatang gawain, maaari ko bang ilarawan ang itsura ng iyong nagawang puzzle? Ano ang itsura? Sige nga. Marian. Ito ay isang mapa. Tignan nga natin kung tama ang inyong ginawa. Ito ba ang inyong nagawang puzzle? Yan. Ngunit meron akong tanong. Sino sa inyo ang nakapaglakad na sa isang mahabang daan? Magtaas lamang ng kamay. Ayan. Sino sa inyo ang nakapaglakad na sa isang mahabang daan o nakapagtakbo na sa mahabang daan? Ayan. Meron sa inyo dito sa klase ang mga nakatakbo na sa mahabang daan. Ano ang pakiramdam na tumakbo sa mahabang daan? Sige nga, Ashley. Nakakapagod. Tignan nga natin ang larawan na ito. Base sa ruta na sinusundan ng itim na linyang ito, iyong ang isa-isahin ang dinaanan nito. Sige nga, Jayan. Bataan, Pampanga, Tarlac. Okay, maaari bang ulitin pa ang iyong sagot, Jayan? Mas mataas pa yun. Bataan, Pampanga, Tarlac. Ayan, salamat. Inyong isipin kung kayo ang maglalakad sa simula sa Bataan hanggang Kapas, Tarlac. Kakayanin niyo kaya? Hindi po! Hindi dahil sobrang haba nito. Kaya kung pinakita ang larawan na ito ay dahil meron itong kinalaman sa ating paksang tatalakayin. Ang paksang ating tatalakayin ay ang pinakamakasayang nangyari noong ikadalawang digmaang pandaigdig. Ito ay tinatawag na Marcha ng Kamatayan o Death March. Maaari mo bang ulitin kung ano ang ating paksa ngayong araw? Sige, Zelia. Death March, Marcha ng Kamatayan. Salamat. Ngunit bago iyan ay mayroon akong ipapakita sa inyo na isang video. Ang video ito ay may kinalaman sa ating paksa. Ngunit bago iyan ay meron akong itinanda ng mga tanong. Kaya, ang mga tanong na ito ay inyo sasagutin pagkatapos ng panonood ng video. Para sa unang tanong, basahin mo nga ito, Gabriel. Salamat. Para sa ikalawang tanong, sige, Marian. Ano kaya ang nais ko sa isang manunood na kapatid? Salamat.
Ngayon, sa pangatlong bilang, Paano naka-apekto ang death march sa mga tao noong panahong iyon? paano naman ang ika-apat na tanong? Sige na, anak. Paano ka naka-influensya sa iyong paggawa Ayan, salamat. Maaari mo bang ulitin pa ang pang-apat na tanong? Sige, anak. Paano ito hawakan na-influensya sa iyong paggawa Salamat. At sa ikahuling tanong, maaari mo ba itong basahin? Sige, anak. Anong aral ang iyong mapupulot mula sa video tungkol sa death march? Salamat. Ang mga tanong na ito ay inyong sasagutin mamaya. Ngunit bago iyan, dahil kayo ay manonood ng video, maaari mo bang ipaalala sa klase ang pamantayan sa Panginoon? Magbigay ka nga ng isa. Marian. Kumupo ng maayos. Salamat. Ikalawa. Sige na. Tumahimik at mahinig sa buwan. Salamat. Ang ikatlo. Unawain ang kwento. Salamat. At ang ikaapat naman, Agira. Sulat sa kwaderno ang importanteng detalye. Salamat. Ngayon, akin nang ipapanood sa inyo ang video. Makalipas ang 50 taon, 1942, isang malagim at mapait na alaala naman ang nasaksihan ng mga lumang kadero ito. Ang Death March. World War II, nagiginghan ng mga Hapon sa Fernando. Marami nga namatay dahil sa buhaw. Maraming pag sumasalo ko rin sa mga gripo, pinadaling ka. Kaya po, doon mo ko sa may water reading. Kaya nakasakit ako. Ano po? Malaria sa dysentery. Ito yung isa sa mga bagol na pinagilagyan dun sa mga prisoners of war mula San Fernando Station sa Pampanga papunta sa Capas Tarlac. Kung sabi nila, pinagkasya raw dito sa bagol na ito yung mga 60 to 100 prisoners of war kada isang bagol. Ang only source of air nila, itong mga maliliit na to na butas sa pagitan ng mga kahoy. Diyan sila humihinga. For 2 hours or more, punta ng Capas Tarlac. Maraming namatay sa loob ng mga bagol. Dahil sa sakit, dahil sa init, at dahil sa Ayan. Muli, babalikan natin ang mga tanong. Ngunit sa pagkakataon na ito ay ating sasagutin. Para sa unang tanong. Pakipasa nga ito muli. Sige, anak. Ano ang iyong naramdaman sa napanood na video? Salamat. Para sa unang tanong, maaari mo ba itong sagutin? Bea. Ayan, salamat sa pagsagot, Bea. Bigyan natin siya ng 3 palakpak. At para sa ikalawang tanong, pakibasa nga ito. Sige, anak, ikaw.
editing ng video sa palaiguan? Karangalan na naranasan mo. Ayan, salamat. Bigyan nga natin si Marian ng 3 palakpak. At para sa ikatlong tanong, pakibasa nga. Sige, anak. Salamat. Maaari mo bang ulitin ang ikatlong tanong? Angela. Ang mas malakas. Paano naka-apekto ang Denmark sa mga tao na ang pagkakas? Salamat. Sagutin mo nga ang ikatlong tanong. Sige. Ayun. Paano daw naka-apekto ang Denmark sa mga tao noong panahon na iyon? Base sa napanood ng video, yung mga ipinakitang larawan. Maaari mo bang tulungan ng iyong kamag-aral? Sige, Kylie. Maaari ka nang umupo. Sige, Kylie. Ayan, salamat. Bigyan nga natin si Kylie ng 3 palakpak. At para naman sa ika-4 na tanong, basahin mo nga ito. Si Hyra. Salamat. Sagutin mo nga ang ika-4 na tanong. Sige, anak. Mahirap ang pinagdalo ng pangkilala. Ayan, mahirap daw ang pinagdaanan ng ating mga minuto. Bigyan nga natin siya ng 3 palakpak. At para sa huling tanong, basahin mo nga ito, Marty. Araw-araw ang iyong sulot ng asal tungkol sa Salamat. Pakisagot nga ang ika-5 tanong. Zaylia. ang nagulpo na araw sa video ay hindi po lahat ng mga pinagdadaan natin tao. Ayan. Bigyan nga natin si Zaylia ng 3 palakpak. Ayan, mula sa video ay inyong natunghayan ng iba't ibang kaganapan na nangyari noong panahon ng Death March. Base muli doon sa video, bigyan nyo nga o ibigay nyo nga ang kahulugan ng Death March. Sige, Amira. Base sa video, ibigay mo ang kahulugan ng Death March. Batay sa iyong sariling pag-unawa. Sige, anak. Maaari mo bang tulungan ang iyong kamag-aral? Diet. Mga kamatayan, Ha? basa ng mga kamatayan. Ang death word daw ay ang marcha ng kamatayan. Sino makapagbigay ng kahulugan ng death march batay doon sa inyong pinanood? Subukan mo nga. Sige nga. Okay. Sino bang guys sumubok? Di ba ang nakita niyo sa video ay ang ano sila mga sundalo. Ginagawa sa kanila? Pinapahirapan. Ngayon, base sa video, ano ang kahulugan ng death march? Sige nga anak. Subukin mo nga muli. Sige, ikaw Maria. Pinapahirapan pa sila sa pinamamagitan ng pagkakas. Tama, bigyan nga natin si Marian ng 5 palakpak. Sabay-sabay natin basahin ang kahulugan ng
isa-isahin ang mga kaganapang nangyari noon sa Death March. Para sa unang kaganapan. Basahin niya ito ng sabay-sabay. Noong panahon na iyon ay naglakad ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa gitna ng sikat ng araw sa loob o sa haba na 100 kilometro. Okay? Para naman sa ikalawang kaganapan, basahin niya ito na sabay-sabay. Okay. Ito ay tinatawag natin na Patingan River Massacre. Ang nangyari noon sa ilog ng Patingan ay pinagbabaril, pinagsasaksak at pinuputan ng ulo ang mga sundalong Pilipino at Amerikano. Gamit ang bayonete, sila ay sinaksak. Ang bayonete ay kutsilyo na nakakabit sa baril ng mga sundalo. Wala silang kinakain, wala din silang tubig. Sa inyong palagay, ang isang ordinaryong tao, hindi kakain o hindi inom ng tubig sa loob ng ilang araw. Makakayanan niya kaya ito? Hindi po! Hindi. Lalo na sa sitwasyon ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Dahil sa kanilang sitwasyon, sila ay nahina at namatay. Para sa ikatlong kaganapan, pagbasa nga. Paglaganap ng mga sakit. Noong sila ay nakarating na sa San Fernando, Pampanga, sila ay naabutan nila yung mga iba pang tao na ginaguan ng sakit. Ang mga sakit noon ay ang dysenteria or yung sinabi sa video kanina na dysentery, malaria, at saka dengue. Bigay mo ang uli ang mga sakit na lumaganap noon. Sige nga, Ryan. Dengue. Okay, dengue. Mahali ka ng upo. Ano pa? Bea. Bukod sa dengue, ano pa yung mga lumaganap ng sakit? Malaria. Ano pa isa? Meron pa isa. Salamat, Bea. Sige nga, Amira. Dysentery. Salamat, Amira. Ngunit, kahit gano'n ang kanilang kalagayan, ay hindi pa rin sila ginamit ng mga kapunet. Para sa ikaapat na kaganapan,
pangkat ng gano'n. Magaling. Bigyan niya natin si Zayen ng 3 bagsak. Ayan. Ang Death March, marami mang kumitil na buhay ang Death March, ay meron pa rin mga nakaligtas. At ito ay sila. Basahin nga natin ang sabay-sabay. Ramon Bagassi, Bert Bach, Albert Brown, Samuel Gracio, Sunod. Samuel Howard, Edward King, Ray Hunt. Ayan. Salamat. Ang Death March ay ginugunita bilang araw ng pagtitingan. At ito ay ginaganap tuwing buwan ng Abril. Okay? Ngayon, ating basahin muli ang mga kaganapan noon sa Death March. Sabay-sabay. Paglakad sa Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. Pagpaslang sa ilog ng Pantingan. Paglaganap ng mga sakit. Paglalakbay papuntang Kapas Tarlac. Pagdating sa O'Donnell. Ayan, salamat. Upang aking malaman kung talagang natutunan nyo ang ating aralin patungkol sa Death March, ngayong muli ay aking ibigrupo at meron tayong isang pangkatang gawain. Ang pangkatang gawain ito ay aking tatawagin na Marsa ng Kagitingan. Pakiulit nga ang ating pangkatang gawain. Marcha ng Kagitingan. Para sa ating mga panuntunan, basahin mo nga ang unang panuntunan. Amira. Magmamarsya ang inyong pangkat sa ruta o mga istasyon at bawat maputol ang inyong linya. Salamat, Amira. At para naman sa ikalawang bilang. Bea. Bawat istasyon ay mayroong tanong na kailangan ituloy hanggang matapos ang inyong ruta. Okay, salamat, Bea. Para naman sa ikatlong bilang. Sige na. Pag natipon na ang mga tanong ay sasagutin ito ng sabi. Salamat. Para sa ikaapat na bilang. Dalia. Isulat sa start ang mga sagot batay sa pagkasunod-sunod. Salamat, Dalia. At para naman sa ikalimang bilang. Sige, ikaw na nasa dulo. Ididikit na pisara ang start at isagawa ang pangalan ng inyong pangkat at iwag-iway ang inyong bandila. Salamat. Para sa gawain ito, pag bumilang ako ng 1 hanggang 5, kayo ay pupunta sa unang estasyon. Wala pa. Okay? Ibibigay ko ang inyong ruta at ang inyong sasagutan. Para sa pangkat bataan, pangkat, Pampanga, pangkat, Pampanga, pangkat, Tarlac, at pangkat, ng O'Donnell. Bibilang ako ng hanggang 5, lilipat kayo kada estasyon. Maliwanag ba? Sa bilang ko, mula una, pumunta sa unang estasyon. 1, 2, 3, 4, 5. Sa una niyong estasyon, batay sa ruta.
Pag sinabi ko kayo magsisimula na ay maaari na kayo ang magsimula. Ito ay pabilisan kung sinong grupo ang mauunang matatapos ang siyang panalo. Sulat nyo ang inyong sagot sa bawat bilang. Yes. Maaari na kayong magsimula. Tumatakbo ang oras, bawat pangkat. Meron na lamang kayong 30 segundo. Malapit na matapos ang inyong oras, bawat pangkat. Tapos na ang pangkat, pataan, maaari nyo nang ipaskil ang inyong sagot. At maaari na kayong bumuo, pangkat, pataan. Sisigaw ka ba? Pangkat ba, pangkat? Akin na ako. Maaari na kayong umupo sa mga pangkat. Gawin ito ng tahimik. Akin na ang sagot, pangkat. Bumalik na tahimik sa inyong kani-kaniyang ating tignan kung tama ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang. Saan nagsimula? Simula Maribeles, Bataan, hanggang San Fernando, Pampanga. Sino lang nakatama? Ang pangkat Pampanga, pangkat Tarlac, at
huling destinasyon? Ang sagot ay ang Pang-O-Gonel. Sino ang nakakuha ng lahat ng tamang sagot? Ang Pang-O-Gonel, ang Tarlac, at ang Pampanga. Bigyan nga natin sila ng Death March na palakpak. Paano ang Death March na palakpak? 1, 2, 3, 1, 2, 3, Death March. Okay? Tumayo nga ang lahat. Gawin natin ang Death March na palakpak. Bilang ko 3 ay gagawin ito natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Death March! Ayan, maaari na kayo. Meron akong tanong sa inyong lahat. Bakit ba natin inaaral o inaalam ang kasaysayan tungkol sa Death March? Sa anong dahilan? Bakit natin ito inaalala? Sige nga, Marian. Para po mabalikan ang mga pagiging nagawa ng ating mga Tama, para balikan ang mga paghihirap o sakripisyong ginawa ng ating mga bayani noong panahon na iyon. Alam niyo ba na mayroong mga kababayan natin na hanggang ngayon ay ginungunita ang kabayanihan ng mga biktima ng Death March? Ang ginagawa nila ay nilalakad o tinatakbo nila yung mga ruta o daan, mga lugar na dinaanan noong mga biktima ng Death March. Kayo bilang mag-aaral, bukod sa pakikinig sa mga talakayan patungkol sa Death March, ay mayroon pa kayong pwedeng gawin para alalahanin ang mga bayani natin. Para sa panuto, basahin mo nga ito. Sige, anak. Ikaw. Basahin mo nga ang panuto. Patungkol sa kabayanihan ginawa ng mga sundalo noong Death March. Ayan. Ang tulay naglalaman dapat ng mga sumusunod. 1 hanggang 2 sakmong, may 4 na talikod, may sukat at tugma. Kayo ay aking bibigyan ng putos batay sa rubrics na nasa telebisyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa ibasa sa inyong kaliwang bahagi. Ibasa sa kaliwang bahagi. Ayan, maaari na kayong magsimula. Tandaan, meron lamang kayong 5 minuto para tapusin ang ating gawain. Verse 6. Ang inyong magagawang tula ay inyong ididikit dito sa sundalo estante. Bawat pangkat may tatayo mamaya. Ito ay inyong ididikit. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Baitang 6. Opo! Meron na lamang kayong 3 minuto.
Para sa ikalawang pangkat, maghanda dahil kayo na ang susunod. Ikalawang pangkat, tumayo at isikip ang inyong sagot. Pumila, may pangkat. Para sa ikatlong pangkat, kayo na ang tumayo at inikit ang inyong pumila, pangkat, Carla. Pangkat, Ma'am O'Donnell, kayo na ang susunod, pumila at inikit ang inyong natapos na, bumari na kayo. Hindi kayo ay pumila ng maayos. Ayan. Ay tanganin, kayo ay aking pinagani dahil sa inyong aktibong partisipasyon sa ating talakayan patungkol sa Death March. Upang talakayin o tukuyin kung talagang natutunan nyo ang ating aralin, ibigay mo ang muli ang kahulugan ng Death March. Amira. Isang paglalakad para mga sundalo ng pinapabalikan sa walan. Salamat. Bigyan niya natin si Amira ng 5 palakpak. At para naman sa isa pang tanong, kailan naganap ang Death March? May iba pa bang kamay? May iba pa bang kamay? Sige, Ashley. Ang Death March ay naganap noong April 9, 1942. Ako ay nagagalak na kayo ay aktibo at masigasig na nakipartisipa sa ating talakayan ngayong araw. Naway ang mga natutunan nyo ay madadala nyo hanggang sa paglabas ng ating paaralan. Para sa inyong huling pangkatang gawain. Ngayon pa rin ang inyong pangkat. Pakibasa nga ang panuto. Bea, Ang graphic organizing para sa mga taong content sa mga lugar at mga paglalay sa mundo. Salamat, Bea. Para sa pangkat bataan, pumunta kayo dito sa bahagi. Pangkat Pampangas, dito naman. Para sa pangkat Tarlac, dito ulit. At para sa pangkat Macmo, Hotel, dito sa isa. Kay tanganin, pumunta sa inyong pwesto ng tahimik at maayos. Macmo, Donald, pwesto ng maayos. Tarlac, Pampanga, at Bataan.
Tatlo po segundo na lamang ang natitira para sa bawat pangkat. Labing limang po segundo na lamang ang natitira. Paalala lamang, kayo ay aming bibigyan ng puntos batay sa sagot na hinihinging detalye, kaliwanagan sa pagpapaliwanag, at kalidad ng mga sagot patungkol sa network. 10 segundo na lamang. Okay. Bawat pangkat, sa uli na sa akin ang inyong sabutang amin. At maaari na kayong mamupong sa inyong tapos na ang inyong oras, pinalik na ang sabutang kayo at umupo na sa inyong mga
Isang minuto na lamang ang natitira. Tatlupung segundo. May pang-anim. Para sa pang-isang gawain, maaari nyo na itong ipasa sa inyong kanang bahagi papunta dito sa harapan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, bakit umiingay? Wait ang anim. Ang pagbabasa ay tahimik lamang. Sa mga nasa likod, ipasa ang inyong papel sa harapan. Okay na. At para sa ating takdang aralin. Basahin niya ang paluto kay Lee. Salamat, Kylie. Para sa ikalawa, Bea. Sulat ko sa bond paper na may sulat na 8. Sirihin mo na nasa ibaba ang gawin mo gabay sa paggawa ng pagkakas. Salamat, Bea. Ang balangkas ng tula ay ang mga sumusunod. May pamagat, may 4 na saklong, 4 na taludtod, at may sukat at tugma. Kayo ay aking bibigyan ng putos batay sa kaugnayan sa dokumentaryo, pagsunod sa tema at balangkas ng tula, maguluhan ng inyong tula, paggamit ng simbolismo. Kapag ito ay nakuha niyong lahat, ay meron kayong 15 na puntos. Muli, magandang araw at maraming salamat, Baitang Ani.